karawan ho ng ating mahal na superstar Nora Honor. At lechonan time na naman mga kaibigan, at hindi ho natin pwedeng kalimutan na mapapakinggan ang ating lady boss, wika nga ano po At yan ay walang iba kundi ang aming mahal. Ito po ay special na ginawa kahit na siya ay nasa abroad ngayon. Sinugod siya doon para masabi niya lamang mga sasabihin niya para kay Guy. Mga kaibigan, narito po ang aming mahal, Mrs. Kichi Benedicto Paulino. Ako, sabi nila i-roast ko daw si Nora Honor. Pero bago ko i-roast si Nora Honor, i-roast ko muna ang Channel 9. Biro na, renade yung bahay ko dito. Electric bills. Naku, Jun Medina. You have to take care of my bills. Anyway, naku, marami akong kwento tungkol kay Nora Honor. Sus, Mariosep. Siguro isang aparador ng mga anecdotes ko, kaya lang hindi ko talaga maalala lahat, pero medyo may mga naaalala rin ako na yung kagaya nung nawawalan kami ng voice ni Nora Honor. Sus, Mariosep. Unang-una, birthday niya noon, sa Pasig pa yung bahay niya. Di punta kami. Naku, sang katutak yung tao. Closed yung road. So, ang layo-layo ng pinabaan namin bago kami makapasok. Yung mga tao gusto nang mag-over sa pader nila kasi mababa lang ang pader nila noon eh. Di nung bandang mga 4 o'clock na, talagang nagdatingan. Nagdatingan kasi nagkataon na naging Sunday yon. So, Sunday na noon ng superstar nung una. So, syempre, libre yung mga tao, mga fans na, libre sila lahat, nandun sila. Kung saan katutak ang tao, hindi mo ma-imagine kung gaano kadami ang tao. Kala mo, carpet. Yung mga ulo nila, carpet talaga. Ganun kadami. Tapos they were there since 6 o'clock in the morning. Nag-aabang na makita lang si Nora kahit na hindi daw lumabas, makita lang nilang anino niya, masaya na sila. Sabi ko talaga naman ko si bulilit na ito eh. Anyway, pagkatapos nun di time for superstar na, kaya binantayan ko baka hindi dumating eh. Eto ngayon, paglabas namin, hindi talaga kami makalabas dahil punong-puno yung entrada. So, ang ginawa namin, sabi ni Guy, Ate Kitch, pwede, gusto mo, umover di bakod na lang tayo. Eh, alam mo naman ako, Jeff Rocks. Sige, arya tayo, Guy. Daan kami sa may kusina, sa likod. Yung ladder na na yung hagdanan na kahoy-kahoy lang, nakuha, nung pang-apak ko pa naman, medyo, hindi naman ako mabigat pa noon, pero mas mabigat ako ngayon. Pero noon, medyo heavy side na rin ako, pag-apak ko ganun, na sira. Pero may sira na talaga kayo naman. Hindi naman pwedeng ako sisira ng buo noon. Nasira lang talaga. Mabuti na lang, nauna na si Guy. Alam mo naman yun, maliit lang yun, kaya medyo madaling hitsa. Hitsa lang namin yun. So, ayun, naka-over the bakod kami. Pero talagang hindi ako makapaniwala. Pag naalala ko, kung may nakakuha lang, kung may Betamax lang sana noon, nakunang kami. Can you imagine? Naku, mabuti na lang, nakamaong-maong pa kami noon. Eh, kung naka-gown, naku, di todo, what boys? Mag-break ang RC Cola. Commercial. They asked me to get Nora Honor, no? Eh di, syempre, alam mo naman si Tiliring, may S, capital S, Sumps. Hindi ako nag-commit muna. Sabi ko, tatanungin ko muna. So, nung umokay na si Guy, na-hospital naman 3 days before. Saturday yung RC Cola, dyan sa may harap ng grandstand sa Luneta. Tapos, going to be a big show. Naku, pabalik-balik ako niyan. Ilang araw yan. Binabantayan ko si Nora sa ospital, no? Kasi, kakahiya sa RC Cola, tapos nagbigay na nung down payment, 50% down payment. So, sabi ko sa mga RC Cola, sabi ng RC Cola, baka naman hindi talaga pwede si Nora. Ganito, ganyan. Pupospone na, mahirap ma-postpone dahil yung boss namin dadating, etc. Sabi ko, hindi bale. Kahit na dalhin ko si Norang naka-wheelchair, dadalhin ko. Bandang di kailangan 6 o'clock, nandun na kami. Naku, mga 5 o'clock. Medyo eto na, paurong-urong na siyang ganyan. Ako, tinutukan ko na, Guy, magme-make-up ka na. Ganun ang sagot. Sige, okay. Make-up na siya, ganyan. Mga 5:30, hindi ko yata kayang lumakad. Naku, patay na, sabi ko. Mamatay na yata ako nito. Sabi ko, gano'n. Ako lang mag-isa nun eh. Nandun ako sa, balik ako. Ay, naku, dasal ako ng dasal. Mamaya, sabi niya, Guy, gusto mo wheelchair na lang para mas dramatic. Sabi ko, gano'n, no? Pumayag. Naku, Diyos ko, sumamba ako sa lahat ng santo. Pumayag siya, pues tawag lang kami ng nurse, tapos sinakay na namin siya sa wheelchair. May nurse pa kaming kasama.
Naku talaga, dramatic talaga yung entrance niya. Alam mo, pagdating namin ng grandstand, for the first time nakita ko kung gaano kabaliw ang tao kay Nora Honor. There were about 500,000 people in Luneta just to see her. And they were all crying, Nora, Nora, Nora. Pagdating namin, ay, parang maninindig talaga yung balahibo mo, yung never na na-experience ko yung ganun eh. Yung kanina sinasabi ko sa iyo, di na ospital nga si Guy. Nakadextro siya. Eh syempre yung mga fans, naku hindi mo maiwasan, kahit security ng hospital hindi sila ma-stop. So nandun, nakapila dun sa labas ng kwarto niya. Yung iba, nakaupo na dun sa may hallway. Basta lang makita lang yung idolo nila. Gusto lang nila malaman kung okay na siya o ano. Talagang gano'n ang pagka-fanatic nila kay Guy. So one time, di bumisita ako. So nakapasok ako, pero lumusot ako sa mga tao-taong ganyan. Lumusot ako ganyan. Yung isa nakasilip, nahawakan yung pintuan. Siyempre hindi ko masira, baka makutol ang leg eh. Nakapasok ng gano'n yung ulo niya. Tapos sabi niya, ay, kawawa naman si Guy, nakasero. Naalala mo, Guy, nang nasa Sampaguita tayo. Tapos, umiyak ka sa akin. Eh, si Pip no, nasa Cebu. Eh, Guy and Pip pa nun eh. Nasa Cebu si Pip, may show. Umiyak itong si Guy sa akin. Tapos, sabi niya, Ate Kitch, gusto ko na umuwi. Yung uwi niya, sa Pasig pa sila noon. Sabi ko, talagang gusto mo. Eh, ikaw lang naman ang masusunod kung anong gusto mo. Sabi niya, Ate Kitch, gusto ko na. So, ginising ko yung lawyer namin, si Attorney Mike Gonzales, saka si Attorney Pag-asa San Agustin, para lang kausapin sila Dr. Perez nung nabubuhay pa si Dr. Perez noon, at saka yung, nalimutan ko na yung isang kasama doon, na Bernie ang pangalan, na supposed to be siya ang parang protective custody kay Guy. So, kailangan may mga papeles, pampipirmahan, etc. So, tinawagan ko yung lawyer, alas 12 ng gabi. Di syempre, dahil para kay Nora Honor, alam mo naman, mahal ka ng daddy ko, pumunta sila, kahit na gitna ng gabi, pumunta sila dun sa Sampaguita, inayos namin, nagkapirmahan ng papeles. At 12:30, naiuwi ko na, naisakay ko si Guy sa kotse, inuwi ko sa Pasig. Di 12:30 na yun. So, dumating kami doon, hanggang mga 1 o'clock kami doon. Nung 1 o'clock na, sabi ko, Guy, sige, magpahinga ka na, kasi matutulog na rin kami, kasi may taping kami the next day ng Superstar. Doon kami nagte-taping noon sa Superstar, ako pa nagdidirect eh, doon sa Sampaguita. Nung nandun siya, nakakulong siya, dinala ko, Obi Bandun, doon kami nagte-taping. Di, what miss? Di, eto ngayon. Sana ba ako? Hinatid ko na siya, di, paalam na ako, gano'n. Di, mga 1 o'clock yun. So, nakadating ako ng bahay, mga 1:30 na. Eto na naman, tumawag na naman si Tae. Ate Hitch, nandito kami sa Sampaguita. Ha? Ano nangyari? Eh, pagkaaliso nyo, tumawag si Pip. Ayun, sumakay ng kotse, bumalik sa Sampaguita. Alam mo, Guy, gusto kong lagyan ng libintador yung paan mo. Ngit ako talaga noon. Naku, Diyos ko. Pero ewan ko ba, mahal pa rin kita. Naku, alam mo ba na isa sa pinaka-unforgettable experience ko din dyan kay Nora Honor? Natuto akong naging security guard. Kasi, naaawa ba ako sa kaliit na ako minsan pag dumadaan kami sa may crowd, yung gusto siya mahawakan. Siyempre yung iba, masyadong malakas, ano siya, ako nakakatikim ng batok, pag-uwi sa bahay, nasa bunutan ka, gano'n, kinukurot. Ako wala nagtatakurot dun kasi ang liit ni Guy, di ba? Ang daling gano'n eh. So, lumalabas kami, nakaganyan ako sa kanya. Eh, pag-uwi namin sa bahay, kung minsan, pagtingin namin, mga puno na kami ng pasa-pasa. Ayun, hindi pa kami nagkakapasa kahit kailan ng ganong kadami. Kay Nora Honor lang. Noon, hindi pa ako nakasubok ng babatukan. Noon lang. Naku. Di hiningi siya ni ma'am, ni First Lady. Kumanta naman si Nora sana sa Bagong Anyo. Yung Bagong Anyo pa nun na yung Pilipino. Di, syempre, si Guy, ang kakantahin niya yung Pilipinas Kong Mahal. Lalakad siya sa ramp ng gano'n na mahaba na nakasaya. Ang ganda-ganda ng saya niya. Ang nakasama lang noon si Pae, ako, at saka si Guy. Wala na.
tsaka yung driver ko, wala kaming kasama, wala kaming security, nothing. Eh, syempre, mga security naman doon, nandun naman si ma'am. Eh, naku pag alis ng ma'am. Di umalis na si ma'am. Umalis yung mga security. Naiwan ng Nora ako, tsaka si Pae. Sa kalagitnaan ng Nayong Pilipino, nandun yung kotse nag-aantay. Di palakad na kami, papunta na kami, kasi nagbihis pa siya eh. Nagpantalon siya ulit. Pag pupunta namin sa may kotse, naku, stampede na yung tao, lalapit na talaga. Oh, nandiyan na gang! Alam mo ginawa ko, initsa ko talaga siya sa loob. Eh, alam mo naman, 2 minutes. Kasi madala eh, no? Ikaw nandiyan na, iyak! Pinasok ko ganun, pasok si Pai sa harap. Alam mo, pag uwi namin, yung kotse ko, yupi-yupi. Sabi ng driver, Tay, pag sinora-honor kasama natin, wag na tayo kotse ha, armored car na lang. Ay, naku, Diyos ko yung batang yan. Kaya naman siguro kung ikaw rin, ano, yung bang, syempre may kasalanan siya, tapos aaminin niya ng kasalanan niya, naku, paluhod-luhod pa yan, tatakit-tapik, itong almadon, kukunin niya, tapos ganun-ganun siya, tapos iiyakan ka, tapos kahalik-halikan yung kamay ko, paano ka naman hindi maalis yung galit mo, di matatawa ka na lang. Kasi wala pa mang gumagawa ng gano'n, talaga tawa ako. Ako talaga, Tisnora, mag-gimmick na nga ang utak mo sa kalukuhan. Eto pa yung ano niya, yung arte niya sa pag-iiyak. Talagang, naku, hindi ka makakahindi. Naku, talaga ikaw guys, spoiled ka sa akin. Closing na raw guys. Marami pa akong mga kwento tungkol kay Guy, kaya lang mabuti pang hindi ko na ikwento at baka matodat na ako. Anyway, salamat naman sa Channel 9 at nabigyan ako ng chance. Kahit na yung electric bill ko tumataas, ha? Ng chance para makabalik naman sa iyo, Nora Honor. Sa lahat ng mga toyo mo, sa lahat ng mga tiniring mo, sa lahat ng mga cute-cute mo, ay nako, saludo ako sa'yo. Pero palangga pa rin kita.